Good afternoon. Magandang tanghali sa mga hindi nakakaintindi ng English. Kala ko kasi hindi nila naintindihan, di sila sumagot. Magandang tanghali. Tanghali nga. Paano ba masasabing hapon? Alas 5? Alas 3? Past 12. So pag sinabing tanghali, 12. Pag 12:01, magandang hapon. Magandang hapon sa bawat isa. Sabi niyo yan, ha? Anyway, hindi nila nasabi Easter Sunday ngayon. Di ba? Easter Sunday. May dala ako dyan itlog eh. Gusto niyo ba? Kakainin natin lahat. Kulang. Konti lang. Anyway, yung Easter Sunday or yung araw na to na sineselebrate natin ay hindi para sa atin. It's not for the church. Alam niyo ba yon? It's for the world. Nabuhay muli si Jesucristo, hindi na para sa mga mananampalataya, kundi para sa mga hindi pananiniwala. So, the moment na ikaw ay tumanggap na, hindi na para sa iyo yung Easter Sunday. Naintindihan niyo ba ako? Baka kasi may nagluluksa pa rin hanggang ngayon eh. Tapos may gusto pa diyang magpapako sa krus. So, we know that Easter Sunday is for the world. The Lord God gave His only Son because He loved the world. At yung world na yon, yun yung mga taong hindi pa tinatawag na church. Ano yung church? Called out ones. Tayo yon, mga mananampalataya na. Amen? Para naman talaga sa atin yun. Si pastor naman, nililito kami. Anyway, gusto ko lang kayo makuha yung attention ninyo. Before we start, gusto kong tayong lahat ay tumayo at manalangin. Hallelujah, Lord. Thank you sa hapon pong ito, Lord, na kayo po'y aming mabibigyan ng kaluguran at kapurihan. Salamat sa pagkakataon na kami po ay mag-uusap-usap tungkol sa inyo at sa inyong salita. Aming Diyos Ama, linisin niyo po yung puso ng bawat isa upang kami po'y maging karapat-dapat na tumanggap ng mga salita na nanggagaling sa inyo. At nawa, gabayan niyo po kami sa pamamagitan ng banal na Espiritu. Kayo nawa yung aming mapapurihan. Itago niyo po ang inyong lingkod sa inyong likuran upang ang pangalan niyo lamang po ang maihayag at mapapurihan ngayong hapon. Patuloy ka po naming pupurihin, sasambahin. In Jesus' name we pray. Amen. So, the title of our preaching for today is The Death of Death. Wow. So, bago ako mag-start dyan sa preaching natin, bigyan ko lang kayo ng konting background sa ating faith. The statement about our faith. Number 1, no other faith that the founder personally died for his followers. Walang ibang faith na matatagpuan nyo sa mundong to na yung founder, yung nagtayo ay namatay personal para sa kanyang mga tagasunod. Hindi Hinduism, hindi Islam, wala silang ganon. Hindi Buddhism, or kung ano man yung mga so-called religion. Only the Christian faith yung merong ganito. Pangalawa, no other faith on earth promises the cleansing of sins through the personal sacrifice of their founder. O karamihan, turo sa inyo para malinis yung inyong kasalanan ay gumawa ng o sumunod, mag-submit kay God. Di ba? Tayo lang yung may ganito para ikaw ay malinis. Malilinis ka sa pamamagitan ng sakripisyo na ginawa nung ating master.
na si Jesus Christ. Pangatlo, gumagana na, ang galing nito. No other faith gives guarantee the salvation. Tayo lang yung my faith, yung faith lang natin, faith in Christ, can give you guarantee of salvation. Marami akong mga nakakausap na iba yung paniniwala. Ang sinasabi nila, it's Him who will judge. I don't know kung mapupunta ako sa langit o sa impyerno. Yun yung sinasabi nila. So, hindi sila garantisado o wala silang garantiya na sila ay magkakaroon ng kaligtasan. Pero tayo meron. Tama? Pangapat, sabi dyan, no other faith that the founder demanded to follow him. Si Buddha, wala siyang statement. Kilala niyo si Buddha? Yung leader ng Buddhism? Yung founder nun? Wala siya sinabing sundin niyo ako. Sinabi niya doon, sundin niyo yung mga magagandang salita dito. Si Jesus Christ lang yung nagsabing, follow me. Pick up your cross. Diba? Naintindihan niyo ba itong sinasabi ko? Kaya yung class ng Christianity, huwag niyong ibaba. Ito yung pinaka-high class na faith. Nag-iimbento si pastor. So, why did Jesus die to redeem humanity? Bakit nga ba namatay si Jesus para i-redeem yung humanity? Medyo tanong ko rin to nung ako ay bago. At napaka-importanting question na to sa ating mga mananampalataya. Lalo na sa hindi talaga nakakakilala. Kung bakit nga ba namatay si Jesus sa krus. May ID po yan, hindi yata nalagay, redeemed humanity. Importante ito kasi, yung tanong na to, kasi maraming mga tanong din sa isip na mabubuo pag hindi ito nasagot. Unang-una, si God is a powerful God. He created the heaven and the earth and the universe. Bakit hindi niya na lang in-snap? Nag-snap na lang siya, liligtas ko na ang tao. Snap! O kaya sabihin niya, kasi pag sinabi niyang mabuhay ang patay, nabubuhay ang patay di ba ginawa ni Jesus Christ? Inuutusan niyang mabuhay yung mga patay. Bakit hindi niya na lang sinabing, ililigtas ko ang tao, tas maliligtas na? Bakit kailangan pang mamatay si Jesus Christ? Si God ba ay sadistic? Napanood niyo yung Passion of the Christ? Ang sakit mong ginawa dun, no? Number 1 siya ngayon sa Netflix. Di ba? So, panoorin nyo. Makikita nyo dun kung paano pinagpapalo si Jesus Christ, paano siya pinahirapan, paano siya binugbog, paano siya pinako sa krus. Sabi nung iba, mas masahol pa daw talaga dun yung totoong nangyari. Okay? So, kung isipin mo yun, bakit kailangan, si God ba ay nauuhaw sa dugo? Ano ba siya, vampira? Ba't kailangan may dugo pa? Nung bata ako, tanong ko rin yan sa sarili ko. Kausap ko ba kayo? Nandiyan ba kayo? Ha? Alam niyo, pakinggan niyo tong topic na to. Kasi kung natatakot kayong mamatay, bibigyan kayo ng kasiguraduhan na wala na dapat ikatakot sa kamatayan nung topic na to. Kasi this is all about death. Amen? Kung natatakot kang mamatay, pakinggan mo to ng maigi. Now, sagutin natin kung bakit kailangan mamatay pa si Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo para lang i-redeem yung humanity. Because we are talking about death. We need to understand, kailan nga ba ipinanganak yung death? Kailan nabuo? Kailan na-imbento? Kailan siya ipinanganak? Death was not created by Satan. Hindi ito ginawa ni Satan. Meron nga pala ako dito. Yan.
Death was not created by Satan. Hindi siya ginawa ni Satan. Kala ko kasi may magpipindot, kaya nag-iintay ako. Ang tagal naman. Nasa akin na pala yung remote. First time lang yata ito gumana, kaya pagpasensya nyo na ako, sa susunod, ano na to, kabisado ko na, yan. Death was not created by Adam. Hindi rin si Adam yung nag-create niyan. Sino ba nag-create ng death? Death was created by God. He created death without life. Death was created dead. Death was created before man. Ginawa yung death bago palikhain yung tao. Death was present when Adam is in the garden. Nandun na yung death. Sa totoo lang, inintroduce pa nga to ni God kay Adam. Sabi niya, pag binasa niyo to, Genesis 2:16. Ano sabi diyan? And the Lord God commanded the man, you are free to eat from any tree in the garden, but you must not eat from tree of knowledge, from the tree of knowledge of good and evil. For when you eat from it, you will certainly die. Inintroduce ni God yung death. God introduces death to man and established the condition and the limitations of the effect that death can have on man. Ibig sabihin, in-explain niya dito na, ayan, pag ginawa mo yan, mamamatay ka. Inintroduce niya yung death. God created death and gave the death to Adam. Binigay niya yung death kay Adam. Inintroduce niya and gave Adam control over death. Si Adam yung may control ng death. Hindi yung death yung may control kay Satan nung panahon, hindi yung death yung may control kay Adam nung panahon na siya ay nasa Garden of Eden pa. Kasi tingnan mo may control siya dyan. Sabi dyan, but you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil. For when you eat from it, you will certainly die. So, paano daw ma-activate yung death? Pag kinain niya yung pinagbabawal na kainin. So, may control ba siya? Ang control niya, hindi ma-activate yung death hanggat hindi niya kinakain yung bawal kainin. Nasa kanya yung control? Kailan ma-activate? Pag kinain niya. So, sino may control? Si Adam. Importante ito, kaya ako ito pinapaliwanag. God told Adam, you decide what happened to death. Whether it stays dead or you activate it. Parang ganun yung sinasabi ni God. Ikaw na bahala, Adam, kung i-activate mo ba yung death o mananatili siyang patay. I will give you the power to control it. Naintindihan niyo ba itong verse na to? Yung tinatalakay natin? Parang binigyan niya ng option si Adam. Gusto mo bang buhayin yung death o manatili siyang patay? Now, alamin naman natin yung weaknesses ng death. The weakness of death. Ayan. Death existed inherent in creation. Did you know that death is in everything? Everything that exists, that has life, has death built into it. Lahat daw ng bagay na may buhay, may nakakabit na death sa kanya. Nung create yung mga bagay, automatic nandun na yung death. Death is life in reverse. Kabaligtaran siya ng buhay. So, medyo nagigets nyo na ba itong pinag-uusapan natin? Samahan nyo lang ako Gusto kong maintindihan nyo itong maigi. Medyo malalim, pero gusto kong maintindihan anong purpose nung resurrection,
nung pagkamatay ni Jesus Christ? Kasi merong death. Merong death. That's why we need to understand what is that death na naging reason nung pagkamatay ni Kristo, yung pagiging tao niya at muli niyang pagkabuhay. Kasi kung hindi mo maiintindihan yung death, you cannot understand why God gave His only begotten Son to the world. You cannot have life without the presence of death. Kasama lagi. If a plant is alive, death is somewhere in that plant, but it is useless. That is why the plant is alive. Kung yung halaman daw ay buhay, dun sa halaman na yon, automatic merong death. Pero hindi siya active. Kaya buhay pa din yung plant. God didn't have to create death separately. Nung ginawa niya yung life, automatic merong kasamang death. Satan did not create death. The Creator is God. He created death, not separatedly, or not separate dun sa life na alam natin. Lagi siyang kasama. When God created life, death was life, but in reverse. Kabaligtaran. Naintindihan niyo na ba? Bibigyan ko kayo ng example. May kukunin lang ako Nakalimutan kong dalhin Ano to? Tinanong ako, ano daw to Para saan to? Ano to? Branch ng puno. May leaves, branch. Pero tinanggal ko siya sa puno, pinitas ko siya. Tama ba pinitas? Binali. Oh. Ngayon, tingnan nyo Tanong ko sa inyo, saan ba dapat nakakabit to? Sa puno. Yung puno, yung source niya, tama? Tama? Okay. Pag tinanggal mo siya sa source niya, kailangan pa ba natin siyang patayin? Ano? Mamamatay na rin siya? Kinalaunan. Alam niyo ba nung panahon ni Adam, nung pinalabas sila sa Garden of Eden, sabi niya, you surely die. Hindi naman automatic siyang namatay pero nawala siya sa source. Kaya parang ito na si Adam, di kalaunan, mamamatay din. Naintindihan niyo ako? So, yung pagkamatay ni Adam, dun sa Genesis 3, yung fall, yung pagkakamali nila ni Eva, di ba? Yung fall ng man. Yung kinain nila yung mansanas. Okay na to? Okay. Nung kinain nila yung prutas ng knowledge ng good and evil, namatay sila. Anong klaseng pagkamatay? Nawala sila sa source nila. Pinaalis sila. Nabasa niyo ba yon? Pinaalis sila sa Garden of Eden, automatic, wala na sila sa source. Parang yung ginawa ko sa branch, kawawa naman to, dinamay ko pa. Wherever you came from, you got to stay attached to it. Kung saan ka daw galing, kailangan manatili kang naka-attach. Kasi pag hindi mo na kailangang patayin. Automatic, mamamatay ka din, sabi ni JB, di kalaunan. So, naintindihan nyo na yung pagkamatay ni Adam sa Garden of Eden?
nawala siya sa attachment niya. The death is simply life in reverse. And it is activated when you violate the principle of detachment. When you detach something sa source, automatic, mamamatay din naman siya. Actually, patay na siya, nagkukunwari lang buhay. Patay na yan eh. Wala na siya sa source niya. Yung branch, wala na yang buhay, patay na talaga yan. Di kalaunan, mabubulok din yan. Naiintindihan? So kung ikaw ay tao na hindi nananampalataya sa Diyos, you are dead. Automatic. Kasi wala ka sa source. If you separate the resource from the source, you don't have to kill the resource. Naintindihan nyo ba yung nangyari kay Adam? So bakit ko ito pinapaliwanag? Kasi baka maguluhan kayo, you surely die, ang sabi doon. Bakit hindi siya namatay agad? Pinitas eh. Tinanggal siya dun sa source. Parang yung ginawa ko dun sa branch ng tree. Tinanggal ko, automatic patay na yun. Pero mukha pa ring buhay. Naintindihan nyo na, para hindi kayo maguluhan, ha? So, number 2, death had no power over man. Wala siyang power. Kasi nga, si Adam yung may control kung i-activate niya yung death or pananatilihin niyang patay. Samahan niyo lang ako, huwag kayo aantukin. Pag inantok kayo, sampalin niyo yung katabi niyo. Hindi, sarili niyo. Number 3. Diyan sa number 2, balik natin. Death existed in the beginning. Pakinggan niyo ako. Nung beginning daw, yung death existing na. But has no power. Wala siyang power. Existing na siya nung ginawa si Adan. Nauna pa nga siya kay Adan. Kasi marami nang ginawa bago si Adam. So nung ginawa yung life, automatic kakabit nun yung death. Pero wala siyang power. Ang magbibigay lang ng power sa kanya, yung control ng tao. Pag nag-decide yung taong buhayin siya, doon sabi doon, you surely die. Di ba? Naintindihan? Okay. Nasusundan niyo ba ako? Balik ako sa simula. Tapos tayo dito, 6, 7, 8. The submission and obedience of man maintain the powerlessness of death. O, nagigets niyo na. Bakit daw nananatiling walang power yung death? Ano daw yung magbibigay sa kanya ng maintenance na patay pa rin siya? Submission and obedience of the man. Ang problema, anong ginawa ni Adam? Nag-disobey. Hindi siya nag-submit kay God. Kaya ano nangyari? Nabuhay yung death. Sabi doon, if you eat, disobey. If you eat, you surely die. Doon sa binasa nating verse, tama? Balik ko. Ayan, sabi dyan, no? Tingnan nyo. But you must not eat from the tree of the knowledge of good and evil, for when you eat, disobedience yan. Nung kinain nila. You will certainly or surely die. Surely or certainly means, I am guaranteeing you, Adam, sabi ni God, you surely die. Ginagaranti ko sa iyong mamamatay ka. Hindi naman automatic.
na namatay siya, di ba? Pero namatay pa rin ba si Adam? Kasi siya ay detached sa source. Kung narinig nyo yung preaching last time tungkol sa Garden of Eden, ano nga ba yung Garden of Eden? Yun yung presensya ng Diyos. Yun yung source natin. Kaya kung ikaw ay hindi nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, wala sa'yo ang presensya ng Diyos, automatic, patay ka nang nagkukunwari ka lang buhay. Mamamatay ka rin, di kalaunan. Number 4, man had the power over death through obedience to God's word. Ano daw yung power ng man? Sa death? Through obedience to God's. Kasi kung babalikan natin, sabi dun, and God commanded Adam, you can eat anything, but you must not eat the fruit of the knowledge of good and evil. Salita ng Diyos yun. Para daw manatili yung power ni Adam or nung man sa death, sa kamatayan, ano daw kailangan niyang gawin? Mag-obey siya sa word ni God. The power that man had over death was keeping the commandments of God. Just keep the commandment, then you have the power over death. Hello? Naintindihan niyo ba to? Ano daw gagawin? You keep the commandment and you have the power over death. Magagamit natin ito mamaya. Death was present but had no power. Number 5, death was weak. Death had no power over obedient man. Sino dito yung sumusunod sa Diyos? Wala daw power yung death sa inyo. Palakpakan niyo ang Diyos. John 15:5-6. Umulit. Yan. What did God give Adam to keep death dead? What's the answer? Ano daw yung binigay ni God kay Adam para mapanatiling patay yung death? Ano? His word. Sabi dito, God didn't give Adam ceremony or religion. He said, if you want to keep death dead, kung gusto mo mapanatiling yung death ay patay, just keep my words. My word. Obey my word. Hello? And then, Adam messed up and disobeyed the word. Anong ginawa ni Adam? Sinuway niya. So, ano nangyari sa death? Na-activate. If death came alive when man disobeyed the word of God, pakinggan nyo to if death came alive when man disobeyed the word of God, then the only way
for God to put death back to dead is to give man the word again. Hindi nyo ito maintindihan. Pag naintindihan mo, pumalakpak ka. Totoo ba yan? Sabi dyan, basahin natin papaintindi ko sa inyo na maigi. If death came alive, kung nabuhay daw yung death dahil sa disobedience ng tao sa Word of God, ano daw ang gagawin niya para mabalik sa kamatayan yung death? To give man the Word again. Kailangan ulit ibigay ng Diyos yung Word. Basahin natin to. In the beginning was the Word. And the Word was with God. And the Word was God. Sa John 1:14, the Word became and made His dwelling among us. We have seen His glory, the glory of the one and only Son. Sino yun? Sino daw yung Word? Sino yung only Son? Sino yung Word? Who came from the Father, full of grace and truth. That's why sinabi niya, for God so loved the world, that He gave His Word. Huh? Amazing. Palakpakan natin yung Diyos. Yung mga hindi po malakpak, di naintindihan, di ba? Ibabalik natin simula. In the beginning was the Word. Nandun na daw yung verbo, yung salita. And the Word was with, kasama ng Diyos ang verbo. Kasama ng Diyos ang salita. And the Word was, yung Word daw ay God. Yung verbo daw ay salita, ay Diyos. The Word became, sino ba yung nagkatawang tao? O sino yung Word? For God so loved the world that He gave His only begotten Son, the one and only Son. Sino yun? Word. Sino si Jesus Christ? For God so loved the world that He gave His Word again. A flesh. Importante yung salitang flesh. Mamaya, maintindihan nyo kung bakit kailangan maging flesh. Yung Word. Pwede namang bigay na lang ulit yung salita. Magsalita na lang ulit yung Diyos. Pero bakit kailangan maging flesh ulit? Vampire kasi si God. Huwag niyo po-post to, baka. Sabi kasi ng iba, ba't gano'n yung Diyos niyo? Gusto may dugo. Pwede naman walang dugo. Yung blood kasi, nagsisimbolize ng death. At kailangang may mamatay. Dahil sinabi nga, na-activate nga ni Adam yung death. Naintindihan niyo ba ako? Sige, papaintindi ko pa sa inyo ng gusto. Sabi ni God, I am the Word. Ako ang salita. If you follow me, I will give your life back. If you follow Jesus Christ, He will give you your life back. Kasi you are already dead. The death is activated in your life. Are you with me? So pag tinanggap mo si Jesus Christ, if you follow Him, the Word, ano daw yung magpapanatili ng kapangyarihan ng tao sa death? This obedience of the Word of God. Sino yung Word? Kaya pag nag-obey ka kay Jesus Christ, hello, hello, sino yung Word? Kaya sabi niya, follow me.
you will have eternal life. Boom! The activation of death. Disobedience. If death created dead, kung ginawa yung death na patay, sino nag-activate sa kanya? Number 1, disobedience is rebellion to God's known will. Disobedience, transgression, sa Hebrew, yung salitang ginamit ay pesha. You can search it if you want. What's the meaning of pesha? It's transgression, rebellion. It is disobedience. Rebellion is called sin. Sin is not cursing, it's not lying, it's not killing, it's not stealing, it's not fornicating. Sin is the rebellion against the known will of God. Yung sinabi ko kanina, stealing, killing, etc. Result yun ng rebellion. Result ng rebellion. Kasi sabi, the sting of death is sin. Ano daw yung kamandag niya? Kaya nung namatay yung tao, yung kamandag niya kumapit na sa atin. Ano ba yung kamandag? Sting ba yun? Sting? Kamandag ba yun? Kamandag. Sting. Kumapit na sa atin. Nasa atin na yun. Kaya nagnanakaw tayo. Sino dito nagnanakaw? Nagsisinungaling na lang. Medyo mababaw. Oh, lahat wala yan, nagsinungaling na kayo. So, kung ginagawa mo man yung pagnanakaw, huwag mo nang gawin. Yung pagsisinungaling, yung paggawa ng mga bagay-bagay na alam mo nang masama, it is because of your rebellion. You are a rebel. Rebel pala. Rebelde ka. Man's disobedience to God's word gave life to death. Ano daw yung nagbigay ng buhay? The disobedience to God's word gave life to death. Without sin, without the rebellion, without the disobedience, pakinggan nyo ito mga kabataan. Without the disobedience, death exists, but no power. Wala siyang kapangyarihan. Number 4, man's disobedience gave life to death. To kill, nabuhay yung death. To kill men. Number 5, sin is the source of the power of death. Disobedience. Sin. Disobedience. Tandaan niyo yung disobedience. It's sin. Rebellion. Death is not the problem. It is useless and powerless. Sin is the source of the power of death. Sin meaning disobedience is the power of death. Naintindihan? So kung hindi ka sumusunod kay God, talagang active na active sa iyo yung death.
Jesus didn't come to deal with death. Hindi siya dumating dito para i-deal yung death. He came to deal with the power of the death. Ano daw yung power ng death? Sin. Disobedience. Saan ba ako nanggagaling? Ba't ko sinasabi ito? Mamaya ipapakita ko sa inyo yung mga verses. I just want you to understand kung bakit may death. Kaya yung source ng power ng death, yung dinil niya, kasi kung tatanggalin mo yung source na nagbibigay ng power sa death, yung death ay mag-exist, pero walang power. Ano nga ulit yung power ng death? Ano nga ulit yung sin? Stealing? Hindi, di ba? Result na lang yon. Ano talaga yung sin? This is equals to? Ang gagaling. Ang gagaling nyo. Akala ko mahirapan ako dito eh. Next na tayo. Tapusin ko na kaya. Okay na, nagets na eh. Sabi dito, 1 Corinthians. Basahin natin. 1 Corinthians 15, 55 to 57. Ito yung verse natin ngayong araw eh. O death, where is thy sting? Nasaan na daw yung sting ng death? Sabi ni Paul. O grave, where is thy victory? The sting of death is sin. The sting of death is, nagets nyo na, kaya sinasabi ko yung power niya nandyan eh. And the strength of sin is the law. But thanks be to God, which giveth us the victory through our Lord Jesus Christ. Papaliwanag ko bakit yung law yung strength ng sin. Actually, nung panahon ni Adam, sa Garden of Eden, nandun na si Satan. Naniniwala ba kayo? Pero wala siyang magawa. Wala siyang magawa. Wala siyang magawa. Alam niyo ba yon? Si Satan nandun na sa Garden of Eden. Yung ahas doon. Pero wala siyang magawa until narinig niya na sinabi ni God, I commanded you, law. Nakakita siya ng opportunity. Ititempt ko tong taong to disobey the law. That's why yung strength ng sin is the law. Para lang maintindihan nyo dyan, kasi maraming mga nagbasa niyan, hindi naintindihan bakit yung law, yung strength ng sin. Kasi yung law, yung dinidisobey natin. Ganito, para mas maintindihan nyo, yung ginawa ni Jesus Christ, tinanggal niya yung sting ng death, yung power, yung sin. Ano yung sin? Ano yon? Is equals to? Tinanggal niya yun. Nagrebelde si Adan, siya naman, si Jesus Christ, nagkatawang tao na Diyos. Dinil niya yung sin. Sino sa inyo nakagat na ng bubuyog? Hindi pa nakakita ng bubuyog. Sino? Pag nakakita kayo ng bubuyog, tapos madami, takot ba kayo? Kahit sino matatakot doon. Bakit? May sting yun eh. O ngayon, sino sa inyo nakakita ng maraming langaw? Walang sting yun, di ba? So pag madami yun, takot ka ba iiwas ka? Hindi ka naman iiwas kasi takot ka sa sting, iiwas ka dahil takot ka sa tae.
Kasi baka dumapo yung langaw sa tae. Pero hindi ka takot sa sting niya. Alam mo ba, sabi diyan, death, where is your sting? Kahit napakaraming bubuyog sa paligid mo, kung wala namang mga sting yan, hindi ka matatakot. Hindi ka magaganon-ganon, di ba? Naintindihan niyo ba ako? Parang wala akong kausap. Kahit sobrang daming bubuyog yan, hindi ka matatakot. Wala kasi siyang sting. Sabi ni Paul, dyan sa 1 Corinthians, death, where is your sting? Wala ka ng power. Ba't ako matatakot sa'yo? Who you? Pag may utang ka, yung may pinagkakautangan mo, kontrolado ka, di ba? Halimbawa, hindi ka pa rin nagbabayad. Sige, magkita tayo dito sa Jollibee. Pupunta ka ngayon kasi takot ka, may utang ka eh. Pag hindi ka pumunta, lagot ka. Pag tinawagan ka niya, anong gagawin mo? Sasagutin mo kasi takot na takot ka. Yung iba hindi sinasagot eh, no? Walang pakialam. Pero ididimanda ka, yari ka. Pero pag may pinagkakautangan ka, yung pinagkakautangan mo, kontrolado ka. Sabi dito, pag binayaran mo na yung utang mo, kahit anong tawag nun, hindi mo nasasagutin, bayad na ako sa'yo eh. Pag sinabi niya, pumunta ka sa Jollibee, ba't ako pupunta doon? Bayad na ako eh. Hindi, pumunta ka. Ayoko nga. Pwede ka nang tumanggi eh. Wala na siyang kontrol sa'yo. Ang problema, sabi sa Romans 6:23, for the wages of sin is death. Ano daw yung kabayaran ng disobedience? Death. Sorry, ako na, sorry. Nawawala talaga sa isip ko to. For the wages of sin is death. O, ito yung kagandahan, no? Hindi naman natapos dun eh. Kontrolado tayo ng death. Dati, yung tao yung may control sa death. Pero dahil sa disobedience mo, sa sin, yung death, kontrolado ka niya. Naintindihan? Ngayon, sabi dito, but the gift of God is eternal life through Jesus Christ. Palakpakan natin ang Diyos. Bibilisan ko na ng konti, ha? I think naintindihan nyo naman ng maigi yung na-explain ko. Good Friday. Marami nagsasabi kasi Thursday daw namatay si Christ. Pero ako naniniwala ako Friday. Kasi yung bilang nung unang panahon, sa panahon nila, yung araw ay binibilang kung ilang beses sumikat yung araw. So yung unang araw, yung pagkamatay niya, Sabado, pangalawang araw, Sunday, pangatlong araw, kaya nabuhay siya ng Sunday. Yun yung pagkaintindi ko ha. Sa iba kasi naniniwala sila Thursday. So kung ano man yung totoo doon, ang importante namatay siya para sa atin. Di ba? Pero pwede nyo akong gayahin, Friday siya namatay. Yung Good Friday, parang ganito yon, was death, payday, death, utang. Araw na ng pagbabayad yun. Kinonsolidate lahat ng utang natin, binayaran ni Jesus Christ sa krus ng Kalbaryo. Yung salitang tetelestai, para magkaroon kayo ng background. Yung tetelestai, narinig ko to nung Thursday. Sa business context, death paid in full, yung ibig sabihin ng tetelestai. Binayaran ng buo yung kasalanan. Ano yung buong yon? Kasalanan ng buong mundo. Binayaran ni Kristo. Fully paid. Sa judicial context, yung tetelestai ay fully served. Yung sa military context, battle won yung ibig sabihin tetelestai. It is finished yung ibig sabihin ng tetelestai. Pag binuo mo yun, your death, yung utang mo, of sin is fully paid. The judgment for your sin has been fully served. And the spiritual war against death
sin and Satan has been completely won. Wow, ang ganda. Kaya dapat pag namamatay tayo, masaya tayo eh. Pag last day mo na dito sa earth, dapat masaya ka. Tapos tinatawanan mo yung kamatayan. Bakit? Kasi alam mo namang hindi yun magwawagi sa'yo. Ano sasabihin mo sa kanya? Hasta la vista. Alam niyo yung hasta la vista? Goodbye. See you later. Ayan sasabihin niyo sa mga mahal niyo sa buhay. Hasta la vista. Mahal. Oh, kunwari ganun, di ba? Hasta la vista, mama, papa. Parang ang saya mo pang mamamatay ka. Hindi, magkikita rin tayo. Goodbye muna ngayon. See you later. Parang di kayo masaya. Basahin natin to. Romans 4:12-13. Therefore, just as sin entered the world through one man, and death through sin. Tingnan mo Therefore, just as disobedience entered the world through one man, and death through disobedience. Naintindihan niyo na ba? Yung ibig sabihin ng sin. Disobedience. And in this way, death came to all people. Yung disobedience daw ng isang man, inactivate yung sin. At dahil doon, lahat daw ng tao, ano sabi diyan? Mamamatay din. Kasi lahat nang galing kay Adam. So 13, to be sure, sin was in the world before the law was given. Oh, kita mo na? Tama ako, di ba? Bago pa ibigay ni God kay Adam yung utos, nandun na daw yung death. Pero wala siyang power. But sin is not charged against anyone's account where there is no law. So, nung nagkaroon ng batas, ayan na. Nagkaroon ng opportunity si Satan to tempt. Alam nyo ba na, hindi ko lang alam baka mayroong ibang mga faith or paniniwala, pananampalataya, na importante sa kanila yung blood. Only Christian faith, yung importante ay blood. Only faith in Christ totally finish the source of death. Good Friday, nung time na namatay si Kristo, way back, 2,000 years ago, Friday yon. Sabi niya, let me fix this once and for all. Hindi na kailangang mag-alay ng goat, ng lambs, ng bird, ng oxen para patawarin ng Diyos yung kasalanan natin. Kasi para mapatawad tayo, mabayaran yung kasalanan natin, taon-taon nag-aalay yung mga tao nung unang panahon, substitute ng kamatayan nila. Kaya papatay sila ng hayop para yung kamatayan ng hayop na yon ay maging substitute sa kabayaran ng kasalanan natin or ng mga tao sa panahon na yon.
Pero nung panahon ni Jesus Christ, sabi niya, hindi na kailangan ng ibang substitute. Ako na lang. Babayaran ko na. Pangkalahatan. Kaya sa panahon natin ngayon, wala na tayong pinapatay dito na goat. Di ba? Walang lamb, walang birds, walang oxen. Hindi na tayo pumapatay ng hayop ngayon para lang mapatawad tayo sa kasalanan. Bakit? Kasi pinapatawad na tayo, kabuuan, nung time na si Jesus Christ ay namatay. Amen? Palakpakan natin ng Diyos. Matatapos na po ako. The power of death. Sabi dito, for if by trespass of the man, death reigned through that one man, how much more will those who receive God's abundant provision of grace and of the gift of the righteousness reign in life through the one man, Jesus Christ. Yung power daw ng death, dahil sa disobedience. Basahin pa natin itong Romans 5:19. For just as through the disobedience of one man, ano nga ulit yung disobedience? Rebellion. Ano nga ulit yung rebellion? Sin. The many were made sinners. So also, through the obedience of the one man, sino yung man na tinutukoy dyan? Sa pangalawa, si Jesus. The many will be made righteous. Anong ginawa ni Jesus Christ? Sino nag-obey? Si Jesus Christ. Sino nag-disobey? Si Adam. So, inactivate ni Adam, katulad ng sinasabi ko kanina, pakinggan nyo to, inactivate ni Adam yung death sa pamamagitan ng disobedience. Kaya naman, si Christ, si Jesus Christ, i-deactivate niya ngayon sa pamamagitan ng obedience. Nagigets nyo na to? Jesus Christ obey God the Father, the will of God. Actually, Satan has no power. Trust me. Nung time na nasa Garden of Eden siya, Genesis time, wala siyang power. Wala siyang kwenta doon. When he heard God gave the law, he see opportunity. Ano yung strategy yung ginawa ni Satan? Kasi hindi naman sa kanya galing yung death. God created death with life. Para maintindihan natin, yung life ginawa ni God, kasama na yung death. Pero deactivated siya that time. Inactive siya, hindi deactivated. Inactive, ibig sabihin wala siyang power. Now, narinig ni Satan, most likely, kasi nandun siya eh. God commanded Adam, you can eat any tree, any fruit of the tree. Huwag mo lang kakainin yung tree of, fruit of the knowledge of good and evil. Anong ginawa ni Adam? Ano yung strategy niya? Temptation. He tempt us to disobey. Yan na yan din yung ginawa niya kay Eva at Adan. Tinempt niya. So, ang kaya lang gawin ni Adam sa buhay mo, kapatid, makinig ka dito. He has no power. He has no power. The only thing that he can do is to give you temptation. It's up to you to decide to obey or disobey the will of God. Naintindihan niyo ba to? He has no power. Ginagamit niya lang yung death. Doon, ipapahamak niya yung mga tao. Kaya ang gagawin niya, iti-tempt niya tayo. That's why
You need to confess your sin. Sabi ni God, He is just to forgive our sins. You confess. When you are cleansed, the debt is dead again. Sorry. Alam niyo ba na, ano lang to para medyo makabuluhan yung pinag-uusapan natin. Alam niyo ba na sa lugar na to, yung mga nagsasabing sila ay mananampalataya, tayong mga mananampalataya, nung time na tinubos tayo ni Kristo sa krus ng Kalbaryo, yung death, nadidepress siya. Bakit? Kasi nandyan lang siya pero hindi siya pinapansin ng mga mananampalataya. Halimbawa, ikaw, existing ka, nakatayo ka pero walang pumapansin sa'yo. Ano mangyayari sa'yo? Madidepress ka. Dapat, you make death depress. Kasi wala kang pakialam sa kanya. Kaya, kung aaralin mo yung buhay ng mga followers ni Christ, wala silang pakialam patayin sila. Wala silang pakialam sa death. They don't care about death. They are not afraid. Dapat sinasabi mo, I know that you are here, but where is your sting? Wala ka naman kamandag sa amin. Jesus Christ paid. Died for me. When you die, death will sting you. And you will go to hell. Pag namatay kayo, tapos hindi kayo nananampalataya sa ating Panginoong Hesukristo, yung death, i-sting ka niya ng kasalanan niya, ng power niya. Ano yung power niya? Sin. So, ano daw kabayaran ng kasalanan? Pero pag cover ka ng blood ni Jesus Christ, pag namatay yung physical body mo, yung death hindi ka kayang tusukin ng sting niya. Walang magagawa. Magkakaroon ka ng eternal life. You will be resurrected like Jesus Christ. Namatay din si Jesus Christ, di ba? Tama? Pero hindi siya na-sting ng death. I want you to understand this. Hindi siya na-sting. Kaya nabuhay siyang muli. Kaya mga kapatid, have faith. You will be rose again like what Jesus did. Mabubuhay kang magmuli. Death cannot sting you because He has no sting. Amen? Amen. This is my last point. Dito na ako matatapos. I hope you understand. Why man had to die? Bakit pa kailangan tayong mamatay? Every word, number one, every word of God speaks becomes law. Every word God speaks becomes law. Number two, God will never violate His word. Sinabi niya, mamamatay ka. You surely die. Lahat ng sinasabi niya ay nagiging law. At hindi niya pwedeng i-violate yung sinasabi niya. Number three, God cannot deny His word. Hindi niya pwedeng sinabing hindi ko sinabi yan. Sinabi niya talaga, naging batas yun, hindi niya dapat yun i-violate at hindi niya yun i-deny. Ganun katindi yung Diyos natin.
siya yung pinakamagaling. Kasi yung iba pwedeng baliin eh. Di ba yung mga, hindi na magsalita, yung mga nakaupo, di ba binabali nila yung sinasabi nila? Puro lang silang pangako. Yung Diyos natin nangangako, hindi niya binabali. Number 4. God and His Word are one. Yung salita daw at yung Diyos ay isa. Sabi dun sa John 1:1. Tama? Kaya hindi niya pwedeng baliin yun. Siya rin mismo yun. Oy, sorry. Number 5. God holiness obligates Him to fulfill His word. Sinabi niya, when you eat it, you surely die. Because He is holy. Nag-obligate sa Kanya to na i-fulfill yung word niya. Tandaan niyo itong mga to, sobrang halaga nito. Number 6, God Himself must watch perform His word because of His integrity. Kanino niya pa mapapatunayan yung integrity niya? Sa sarili niya lang rin eh. Ganun siya katindi. Dito ako nabibilib nung inaaral ko ito eh. Isipin mo kung ikaw na lang sa sarili mo. Di ba? Papatunayan mo pa yung integridad mo sa sarili mo. Di ba? Grabe yung Diyos. Hindi pwede baliin yung salita niya. You surely die. That's why, kailangan mamatay ng tao. Kailangan mamatay ng tao. Number 7, the fall and the death of mankind was a result of God's faithfulness to Himself. Number 8, God had to make sure death fulfilled its purpose. Nung create niya yung life, may purpose yung life. Yung create niya yung death, may purpose yung death. Kaya sisiguraduhin niya yung purpose niya ay mangyayari. Kaya yung purpose niya sa buhay mo kapatid, mangyayari yan. Amen? Palakpakan mo yung Diyos. Hindi siya pumapayag na yung purpose niya sa bagay na ginawa niya ay hindi mangyari. Kaya huwag ka na magtampo kay God kung patuloy na mamatay yung tao. Kasi God siya eh. Ba't mas marunong ka pa? Number 9, this is important. This is the most important. Something and someone had to die to protect God's integrity. Why man had to die? Bakit kailangan mamatay ng tao? Something and someone had to die to protect God's integrity. Sino ba nagsabing, you surely die? Si God. Sa Kanya galing yung salita. Siya at yung salita niya ay iisa. If you understand this, you will understand why God needs to become man. JB, halika dito. Hindi ko paborito si JB kaya ako siya tinawag. Kabado kasi siya. Hindi, joke lang. This is our faith. Sa Genesis 2:17, basahin natin. Tandaan niyo to yung number 9, ha? Something and someone had to die to protect God's integrity. Ito si JB, sabi dito, for just as through the obedience of, mali yan. Bakit na-copy-paste ko yan? But you must certainly die. Tingnan natin baka nandito. Mali ko na nakopya eh. Pwedeng ano na lang po yung Genesis 2:17. Mali po yata yung nakopya. Pa-flash. Gusto ko makita nyo. This illustration can give you
clarity in everything. The depth of death. Why Jesus Christ died? Bakit nagkatawang tao pa siya? Sabi doon, you must not eat from the tree of knowledge of good and evil. For when you eat from it, you will certainly die. Sino kausap niya? Ayan o. And the Lord God, sa 17. Genesis 2:17. 17 po. Okay ka lang? Okay. Okay ka lang dyan, ha? But you must not eat from the tree of the knowledge and good and evil. For when you eat from it, you certainly die. Sino kausap ni God? Ito si Adam. Sino kausap niya? Si Adam, alabok, flesh, nilagyan ng spirit. This is a spirited body. Spirito na nasa loob ng katawan ng tao ang kausap niya. Hindi niya kausap yung spirito lang ni Adam, kundi yung human body na may spirit ang kausap ni God. Sino kausap niya? Yung Adam na may katawan at may espiritu. Hindi lang espiritu yung kausap niya. Espiritu ba si Adam nung kinausap niya? 'Di ba? God created mankind. Yung mankind merong body. Tapos nilagyan niya ng spirit. He breathed. Whew! Baho ba? He breathed. And then the man become alive. Nandyan yung spirito na hininga niya. Tao, nagawa mula sa alabok, ang kausap niya, may flesh. Nilagyan niya ng spirito. Ito yung kausap niya. Hindi spirito yung kausap niya, kundi tao. Naintindihan na? Ngayon, God told the spirited body, nilagyan ng spirito na katawan ng tao, you must not eat from the tree of the knowledge of the good and evil. For when you eat from it, you certainly or surely die. Imagine that I am God. Sinabi ko yun sa'yo. Ang problema, hindi niya pwedeng baliin yung sinabi niya. He has to kill someone. Something. Sino ang sinabihan niya? Yung tao na may espiritu. Yun yung kausap niya. Kaya dapat, yun yung mamamatay. Pa-next po. Doon po sa slide. Sa slide po tayo. Instead of killing you, ito yung solution niya. Instead of killing all of you, He will kill Himself. But the problem is, He is God. He is Spirit. Hindi niya gustong patayin si JB. Hindi niya rin kayo gustong patayin. Instead of killing all of you because of your sin, disobedience, He decided to kill Himself. But the problem is, He is God. Tumataas yung balahibo ko.
Kung hindi nyo naiintindihan, ganito kayo kamahal ng Diyos. Papatayin niya na lang sarili niya. Walang pumatay kay Jesus Christ. He laid down His own life. No one killed Him. Hindi siya kayang patayin ng mga sundalo ng Roma. Hindi siya kayang patayin ng mga Pariseo. Hindi rin siya kayang patayin ng death. Hindi rin siya kayang, wala siyang kasalanan eh. Hindi niya pwedeng pagbayaran yung kamatayan, nakabayaran na kasalanan. Kasi wala siyang kasalanan. No one can kill Jesus Christ. He gave He laid down His own life. Ito na nga yung problema. Bakit kailangan bakit kailangan magkatawang tao pa si Jesus Christ? Bakit may ganun pang storya? Kasi nga yung kausap niya, body na nilagyan ng spirito. So ang kailangan mamatay, kasi ang kausap niya, yung body na may espiritu sa loob. Ang kailangan mamatay, yung body na may espiritu. Kaya, yung word, the God, became flesh. Hindi niya papatayin yung spirit lang. Kailangan yung katawan na may spirito. Yun yung kinakausap niya sa Genesis 2:17. Kaya nagkatawang tao siya. Kasi hindi pwedeng spirito lang ipapatay niya. Kailangan katawan na may spirito. Kaya siya nagkatawang tao. Si Jesus Christ. God decided to fulfill His word to Himself, through Himself. Gusto niyang tuparin yung salita niya na hindi niya pwedeng baliin. Sa sarili niya. Sa pamamagitan ng sarili niya. Meron bang ibang Diyos na ganito? Siya lang yung nag-iisang Diyos na ganito. Instead of killing you, instead of killing you, He will kill Himself. Nagkatawang tao yung Diyos. Yung berbo ay nagkatawang tao. The one and only Son, Jesus Christ. Jesus had to die to give death. Are you with me? Yung kabayaran ng kasalanan, ng disobedience, ay babalik niya sa kamatayan. Mamamatay ulit yung kamatayan. At hindi na siya aktibo sa buhay natin. Maaring mamamatay tayo physical, the body. But you will be rose again. Mabubuhay ka ulit. Death has no sting. He laid down His own life. Sabi ni Jesus Christ, the God, nagkatawang tao. Kaya hindi paniwalaan ng mga tao kasi they don't understand why. And this is the reason. He talked to a body with the spirit. That's why He need to become one. So that yung magiging kabayaran ay kaparehas nung kausap niya. Nagkatawang tao siya. Jesus Christ is my Lord and Savior. He is God. Nagkatawang tao. Sabi niya, JB, free ka na. Ako napapalit sa'yo. Free na kayo lahat. Ako na lang yung magbabayad ng kasalanan niyo. Wow. Palakpakan natin ang Diyos. And He rose again. An evidence that He won, that He paid, that the penalty has fully served. The wages. Are you with me? Bakit hindi niyo mamahalin si Jesus Christ?
Pag di nyo to naintindihan, sayang ang tato. Are you with me? Naintindihan nyo ba yung sinasabi ko dito? God made Himself man, Jesus Christ, for the atonement of our transgression, our sin, our disobedience, our rebellion. He paid it all for you. Amen? Let's stand up. Let's stand up. Hallelujah. Hallelujah. Manaming Diyos, purihin ka. Hallelujah. Salamat sa inyong nag-iisang anak na si Yesu Kristo. Salamat sa kabayaran ng aming kasalanan. Salamat sa inyong sakripisyo. This time, I am challenging each and every one of you. Church, mas kilalanin niyo pa si Jesus Christ. Kung paano Kanya minahal, kung paano siya nagsakripisyo para sa'yo, kung ano yung ginawa niya para sa'yo. Diyos na ibinaba yung sarili. Kasi yun lang yung kaya niyang gawin. Yun yung pinaka-the best na kaya niyang gawin. Para yung taong hindi siya sinunod, hindi siya sinusunod. Yung taong mas pinipili laging mag-disobey, to do the sin, to do the transgression, ay iligtas niya mula sa kabayaran. I am challenging you, church. I am challenging you. Know your God. Know Jesus. He is the true God. Hallelujah, Lord. We praise you. We glorify you. Teach us, O Lord, all the things that you wanted us to know. Bigyan niyo po kami ng tenga na handang makinig parati. Mata na handang magbasa ng inyong mga salita. Salita na nagbibigay buhay. O aming Diyos, kami po'y patuloy na magpupuri at magpapasalamat sa iyo sa buhay na ipinagkaloob niyo sa amin. Sa buhay na walang hanggan. Sa buhay na hindi naman namin deserve. Salamat. We will love Jesus Christ. We will follow Jesus Christ. We praise you. We praise your name, Jesus. Hallelujah. Patuloy niyo po kaming basbasan. Patuloy niyo po kaming gabayan. At patuloy niyo pong gamitin yung buhay namin upang makita ng mga tao kung sino ba yung Diyos na pinaglilingkuran namin. Kung sino si Jesus Christ. We worship your name. We glorify your name. In Jesus' name we pray. Amen. Hallelujah.